maligayang Pasko. Ayos na ko. Sa sunod-sunod na kalamidad, COVID, ay pwede pa kaya nating maranasan ang masayang Pasko? Pwede nating maranasan ang masayang Pasko dahil yung Diyos na nagdala ng unang maligayang Pasko ay Diyos din natin ngayon. Diyos na hindi nagbabago. Sabi nga nung awit, the steadfast of the Lord never ceases, His mercies never, ano ba yan? Hindi siya nagwawakas. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago bawat umaga. Kaya yung kahapon ay hindi katulad ng ngayon. Ang biyaya ng Diyos ay palaging bago araw-araw. Purihin po ang Panginoon na hanggang ngayon ay tayo'y samba dahil tayo'y merong malaking biyaya sa Panginoon. Tayo po'y nagpapatuloy pa rin sa serye na tungkol sa damdamin ng Pasko. At ngayong umaga ay pag-aaralan naman natin ang pagsamba. Ang pagsamba ay tugon sa kabutihan ng Panginoon. Ang pagsamba ay isa sa mga pangunahing utos ng Diyos na dapat ginagawa ng kanyang mga anak. Kaya mababasa natin sa unang Kronika chapter 25 verse 1 na si David ay nangarap ng isang maayos na pagsamba at nagbalak magtayo ng templo na maging maayos ang pagsamba sa templong itatayo. Pinili niya ang Jerusalem para pagtayuan ng templo at doon dinala ang kabalang tipan para masayang ipagdiwang sa patnubay ng Espiritu. Inihayagan ni Haring David ang kanyang plano at ipinatayo naman ang kanyang anak na si Solomon. Ang sabi doon, iniutos ni Haring David na hatiin sa 24 na pangkat ang mga tagapanguna. At ito'y ang mga tagapangasiwa, tagapanguna, bantay pinto, at mga awit. Ito'y ginawa ni Haring David bilang paghahanda sa isang maayos na pagsamba. At mapapansin natin mga kapatid na ang pagsamba ng ating mga ninuno ay kaparehas sa kaparehas ng ating pagsamba. Mayroon tayong mga tagapanguna, meron tayong mga bantay pinto na tinatawag nating usher, at may mga awit. Ngunit, sa matagal na panahon, ang pagsamba ay parang waring nakapokus sa awit, na waring kapag hindi tayo nakaawit ay hindi na tayo nakasamba sa Diyos. May mga pagkakataon na nasasabi natin, hindi man din ako nakasamba. Kasi pangit ang lineup ng awit. English pa man din. Ngunit dapat nating maunawaan na ang pagsamba ay hindi patungkol sa awit, kundi ang pagsamba ay patungkol sa Diyos. Ang totoong sumasamba sa Diyos ay makasasamba kahit hindi maganda ang lineup ng awit. Walang instrumento. Pwede tayong makasamba sa Diyos at hindi lamang masasabing nakasamba tayo kundi isang meaningful na pagsamba. Tayo mga kapatid ay namulat sa isang paraan na ng pagsamba na tayo kumpleto sa instrumento. To do practice, halos 1 hanggang 2 beses para makabisado natin ito. Hindi masama. Ito'y napaka-importante to worship God acceptably. Ngunit hindi ito ang pamantayan ng tunay na pagsamba sa Diyos, na kapag naipaawit natin ito ng maayos at naawit ng kongregasyon, ay nakasamba na tayo sa Diyos. Ang awit ay isang paraan natin para express kung sino ang Diyos sa buhay natin at kung ano ang mga bagay na ginawa sa buhay natin at kung gaano siya kabuti.
sa buong sansinukob. Kaya nga siguro, yung mga composer ng awit ay nakagawa ng awit dahil nasumpungan nila ang Diyos. Naranasan nila ang Diyos. Worship is not only a song, but true worship is when God really speaks to us and there is a revelation of His presence. At ito ang ninanasa natin sa ating mga pagsamba, na ang Diyos mismo ay maranasan at maramdaman natin kung ano ang Kanyang kalooban para sa atin. At yun, mga kapatid, ang naranasan ng mga pantas. Mapapansin natin sa kwento na ang mga pantas ay hindi umawit bago sambahin ang Diyos. Bagamat ang pag-awit ay ekspresyon ng ating pasalamat, pero sa tagpong ito, sa kwentong ito ng mga pantas ay nang masumpungan nila ang Diyos ay sila'y sumamba. Ang sabi po doon sa English translation ay, when they saw the young child with Mary his mother and fell down and worship Him. Nang masumpungan nila, sila'y nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Sabi sa ibang salin ay, when they saw the star, they were overjoyed. Ano ibig sabihin? Na hindi lamang kagalakan, kundi lubos sa kagalakan. Ang pagkasumpong ng mga pantas sa Diyos ang pumuno sa kanilang puso, na naranasan ang totoong kagalakan ng kanilang pagsamba. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang awit, na hindi mahalaga ang preparation, ngunit huwag nating ipagkakamali na kapag tayo nakaawit na, ay nakasamba na tayo sa Diyos. Upang higit nating maunawaan, mga kapatid, ang tungkol sa tunay na pagsamba, ay pagbubulayan natin ang binasa ng ating kapatid na sa Mateo chapter 2, verse 1. At makikita natin doon ang tatlong elemento ng tunay na pagsamba. Una ay yung seeking God or paghahanap sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay paghahanap sa Diyos. Ang taong sumasamba ay naghahangad na masumpungan ang Diyos. Gusto pong ulitin? Ang tunay na pagsamba ay paghahanap sa Diyos, at ang taong sumasamba ay naghahangad na masumpungan at maranasan ang Diyos. Kaya sabi doon sa verse 1 and 2, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, na parito kami upang sambahin siya. Ang tunay na pagsamba ay proseso. Ang sabi doon, nakita ng mga pantas ang tala sa silangan at naunawaan nila na ang talang yun ang kapahayagan na isisilang na o isinilang na ang hari ng mga Hudyo. Kaya't mula sa silangan sila naglakbay at upang maghandog at sumamba sa ipinanganak na hari. Hindi natin alam kung ano ang nagtulak sa kanila, pero isa lamang ang tiyak natin, sila'y naparoon para sambahin ang Diyos. Sabi doon, naparito kami upang sambahin siya. Nang maramdaman nila na gusto nilang sambahin, sila'y gumayak, sila'y naghanda ng mga regalo, sila'y naghanda sa kanilang paglalakbay. Hindi nila alam kung nasaan ang ipinanganak ang sanggol sa lugar na yon ng Bethlehem. Hindi nila alam kung gaano katagal ang kanilang paghahanap, pero hindi nila problema yon. Ang mahalaga sa kanila ay makasamba sa haring isisilang. Kapag ang isang tao ay desididong sumamba, walang maaaring humadlang sa kanya. Kahit hindi niya alam ang lugar, hindi alam nila ang lugar. Kapag gusto mong sumamba, gagawa ka ng kaparaanan. Kahit wala kang kasama, kahit nag-iisa ka, hindi mo alam, hindi makakahadlang yon
para hindi ka makasamba kung talagang totoong gusto mong sumamba. Sa isang taong gustong sumamba, walang maaring humadlang. Habang naglalakbay marahil ang mga pantas, sila'y nakaramdam ng pagod, ng uhaw, ng gutom. Walang matutulugang maayos na lugar. Pero handa silang sumamba. Handa din ba tayong magtiis, mga kapatid, ng puyat, ng uhaw, ng gutom, ng pagod? Para masamba lamang ang ating Panginoon? Kung hindi agad natin mararanasan ang presensya ng Diyos, nagtitiyaga ba tayong hintayin siya para masumpungan at para maramdaman? Marahil kanina pa tayo umaawit, nananalangin, pero hindi agad natin nararamdaman. May mga pagkakataong madaling maramdaman ang presensya ng Diyos, pero may mga pagkakataon na mahirap itong maranasan. Kailangan natin ang masusing paghahanap, katulad ng mga pantas, masusi nilang hinanap kung nasaan ang hari ng mga Hudyo na isinilang. Bagamat sinabi ng Biblia na ang Diyos ay omnipresent, siya ay nasa lahat ng dako. Ibig sabihin, siya ay malapit sa atin, siya ay nasa tabi natin. Ngunit malimit ay hindi natin siya nararamdaman. Hindi siya lumalayo sa atin. Pero, kuminsan ang mga kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Kailangan nating iimti ang ating mga puso ng mga bagay na nagpapapurol sa ating isip para maranasan natin ang Diyos. May mga pagkakataong nahihirapan tayong sumamba dahil hindi naman tayo nagtitiyaga na hanapin siya. Basta ang mahalaga, makapanalangin, makapunta sa kapilya, at okay na, tama na yun. Umuwi tayong hindi tayo nakaranas sa presensya ng Diyos. Ngunit, ganito ang sabi sa Kawikaan, chapter 8, verse 17. At gusto ko pong tandaan natin ito. Kawikaan, chapter 8, verse 17. Ang sabi doon, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Gusto pong ulitin yun? Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Hindi ba ito isang magandang pangako na mayroong pala tayong malaking pag-asa na kapag masikap nating hinanap ang Diyos, siya'y magpaparamdam sa atin, siya'y masusumpungan natin. Masusumpungan natin sila, mga kapatid, kung masikap mong hahanapin. Hindi kailanman ito masusumpungan na isang taong tatamad-tamad. Kung ang mga pantas ay nagpatamad-tamad, hindi nila sumpungan, pero sila nagpakasipag. Ang tatamad-tamad ay katulad ni Herodes, iniasa sa iba ang pagsamba. Hindi pa gano'n ang sabi niya. Sabi ni Herodes, sige, humayo kayo at hanapin ninyo, at pag nakita ninyo, sabihin agad ninyo sa akin. Ang tutularan natin, mga kapatid, ay mga pantas. Huwag si Herodes. Kaya ang pagsamba ay hindi kapag gusto lamang. Ang pagsamba ay personal, mga kapatid. Ang pagsamba ay personal. Ang paghahanap sa Diyos ay personal. Hindi mo ito pwedeng iasa sa iba. Hindi mo pwede. May mga taong pag niyaya mo ay, samba tayo? Kahit kapatid, ay sige. Isama-sama mo na lamang ako. Hindi ganoon ang tunay na pagsamba. Ang pagsamba ay personal. Personal na paghahanap sa Diyos. Kaya ang pagsamba ay hindi kapag gusto lamang natin. Kapag hindi na tayo busy. Ang pagsamba ay isa sa pangunahing utos ng Diyos. Ang sabi niya sa kanyang salita, huwag ninyong kaligtaang dumalo sa bawat pagtitipon. Alam kong busy kayo at naunawaan natin yon.
dahil ako'y busy din, at dahil ang mga pantas marahil ay busy din, pero hindi nila kinaligtaang sambahin ang Diyos. Hindi nila kinaligtaang pagpursigihang hanapin ang Diyos. Maraming distraction, hindi nila alam ang lugar, may mga na-encounter sila mga taong walang pagpapahalaga sa kanilang hinahanap. Pero hindi sila nawala ng pag-asa, hindi sila natigatig dahil meron silang iisang focus, ang sambahin ng Diyos. Ang sabi niya, naparito kami para sambahin si Jesus, ang isisilang na Hudyo. Ang tunay na pagsamba ay paghahanap sa Diyos. Kaya, handa tayong iiwan ang anumang ating isipin, alalahanin, para makasamba tayo at walang distraksyon sa ating pagsamba sa Diyos. May mga pagkakataon na habang umaawi tayo, iniisip natin yung bahay na naiwan natin, lalo na ngayon, marami magnanakaw, baka mamaya wala nang natira. Iniisip natin yung ating mga baboy, mahal pa naman ang manganganak, mahal ang kilo. Marami tayong iniisip. Pero kailangan nating iwan muna yon para tayo makasamba sa Diyos. Kailangan isa-isang tabi muna natin yung ating mga isipin. Huwag laging sarili natin ang ating iisipin, kundi iisipin naman natin ang ating Diyos na pinagmumula naman talaga ng ating mga resources. Ang nangyari, ano kaya ang mangyayari kung sa ating mga pagsamba, kung tayo lahat ay nakaranas na makasumpong sa presensya ng Diyos? O gusto ko pong ulitin. Ano kaya ang mangyayari sa ating pagsamba kung ang bawat isa sa atin nakasumpong sa presensya ng Diyos? Ang nangyaring pagsamba ng mga pantas ay maaari din nating maranasan, mga kapatid. Sabi doon, when they saw the star, they were overjoyed. Hindi lamang kagalakan, kundi sobrang kagalakan. Gusto rin ba ninyong maranasan yung ganong kagalakan sa inyong pagsamba? Amen po ba? May kasama pa po ba ako? Gusto ko pong ulitin, mga kapatid, na kung gusto ninyo na maranasan ang tunay na kagalakan ng pagsamba, ang sabi nung, gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina, na kung hahanapin natin, kung masikap natin hahanapin ng Diyos, siya ay ating masusumpungan. Kaya meron na tayong salita ng Diyos at pag-asa na tayo'y makasusumpong kung masikap natin siyang hahanapin. Pangalawang elemento ay ang pagkilala sa Diyos. Ganito po ang sabi sa verse 1 and 2. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Naparito kami, nakita namin sa silangan ang kanyang tala, naparito kami upang sambahin siya. Ang sabi doon, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ang mga pantas ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba sa hari ng Hudyo. Hindi sila nagpunta doon para sumamba kung kani-kanino. Hindi sila pumunta doon para makiyos-yuso. Pumunta sila doon dahil sinabi nilang, naparito kami upang sambahin ang hari ng mga Hudyo. Kinilala nila ang kanilang sasambahin ay isang hari at karapat-dapat na pag-alayan ng isang karapat-dapat na pagsamba. Ngunit ganito ang problema. Kahit mahari iyan, kung hindi mo naman siya kinikilalang hari, binabaliwala mo yan. Ang halimbawa po ay yung pag nakakita ang mga tao ng artista, tilian na. Pero kapag hindi ka mahilig sa artista,
Kahit kasabay mo na yan, baliwala lang yan. Kasi hindi mo naman siya, baliwala lang siya kasi hindi mo naman siya kinikilala. Ang pantas, mga kapatid, ay kinilala ang hari ng mga Hudyo na karapat-dapat sambahin. Ganyan din ang Diyos, mga kapatid natin. Kahit ang Diyos ay Diyos, kung hindi mo naman siya kinikilalang Diyos, hindi mo pa rin siya sasambahin. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lamang nakabase sa pagkasumpo sa Kanya, kundi ito'y nangangahulugan din ng lubos na pagkilala sa Kanya. Ngayon, sino ang Diyos para sa iyo? O sino ang Diyos sa buhay mo? Kinikilala mo ba siya bilang Diyos, Hari at Panginoon ng iyong buhay? Kung hindi mo nga sasambahin ang Diyos, kung hindi ganyan ang tingin mo sa Diyos, hindi mo nga siya masasamba bilang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, ay pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamaluwalhati sa lahat, at pinakadakila sa lahat. Siya'y walang katulad, walang kapantay. Pero kahit ganun ang Diyos, pwede mo pa rin siyang baliwalain. At kung minsan ngayon nilalapastangan pa natin. Ngayon, paano natin ipakikita sa ating buhay na kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian? Ito daw ay makikita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung kinikilala mo na ang Diyos ay banal, dapat tayong nagapakabanal. Kung hindi natin kinikilala ang Kanyang kapangyarihan, tayo nabubuhay sa ating kalooban at hindi sa kalooban ng Diyos. Ang pantas, mga kapatid, ay naniwala sa kapahayagan ng tala at kumilos sila ayon sa ipinahayag ng tala. Hindi sila kumilos sa gusto nila, sila kumilos ayon sa kapahayagan ng tala. At sana'y ganoon din naman tayo, mga kapatid, tayo kumikilos ayon sa gusto ng Diyos. Hindi tayo kumikilos ayon sa gusto natin. Kapag kinikilala natin siya na ating Diyos, kikilos tayo ayon sa Kanyang kapahayagan. Upang magawa natin ang kalooban ng Diyos, kailangan nating sundin ang Kanyang tagubilin. Ang pagsambang hindi kinikilala ang pagka-Diyos ni Kristo ay pagsambang pakunwari. Ganito po ang sabi sa Mateo chapter 2 verse 7. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala at pinalakad niya sila papuntang Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad sa akin upang ako may makasamba sa Kanya. Alam natin, mga kapatid, na hindi totoo yun. Dahil sa simula't simula pa, ay hindi na ni Herodes kinilala si Jesus bilang hari. At nagbalak pa nga siyang ipapatay si Jesus dahil siya'y banta sa kanyang paghahari. Kaya maliwanag na ang totoong pagsamba ay kapag kinikilala mo siya na totoong hari at Diyos ng buhay mo. Marahil, kilala mo na ang Diyos. Tinanggap mo na sa iyong puso bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Yung ba'y nangangahulugan na iyong pagsamba ay tunay na? May mga pagkakataon na kahit ang pagsamba ng mga anak ng Diyos ay pakunwari. Bakit pakunwari? Dahil sinabi ko kanina na ang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Diyos ay ang tapat na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. Ang tapat na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita ay nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Kung siya ay Diyos mo, susundin mo siya at paglilingkuran mo siya. Hanggat hindi tayo nagiging matapat sa pagsunod sa Kanyang utos at sa Kanyang salita,
binabaliwala natin siya bilang ating Diyos, bilang ating manunubos at bilang ating tagapagligtas. Ngayon, paano tayo makakasamba sa Diyos ang katanggap-tanggap sa Kanya? Ganito po ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 21. Tayo may isang dakilang saserdote at na namamahala sa sambahayan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na puso na nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Ano po ang sabi? Lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig na may malinis na puso. Yan mga kapatid ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Kanya. Hindi ba nang tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas, ay inusal natin ang ating panalangin na tayo ay linisin ng Diyos, na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, at empty ang ating puso sa lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Kanya, at bago natin siya pinapasok sa ating mga puso. Gayon din naman mga kapatid, ating pagsamba, kailangan nating lumapit sa Kanya na may tapat na kalooban, matibay na pananalig at may malinis na puso. Naniniwala akong ang mga pantas ay totoong nakasamba sa Diyos dahil kinilala nila si Jesus bilang hari. At yun ang karapat-dapat na pagsamba. Ano nga po yung unang elemento? Nalimutan ko na rin. Paghanap sa Diyos, pagkilala sa Diyos, at pangatlo ay paghahandog. Walang paghahandog, walang pagsamba na walang paghahandog. Ang paghahandog ay palatandaan ng ating pagsamba. Ganito po ang sabi sa verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mera. Ang ating dalang mga handog ay elemento ng ating pagsamba sa Diyos. Walang paghahandog. Ang lahat ng taong sumasamba ay naghahandog sa kanilang kinikilalang Diyos. Di po ba? Lahat na nakikita natin mga grupo dyan, sa kanilang pagsamba, meron silang daladalang handog. At yun ay palatandaan ng kanilang pagkilala sa kanilang dinidiyos. Halimbawa, kapag mayroong birthday at walang regalo, parang walang birthday. Parang walang birthday. Hindi masaya ang may birthday kapag walang regalo. Gayon din naman, ang ating mga handog ay nagbibigay lugod sa Diyos. Sa palagay ninyo mga kapatid, yung daladala ng mga pantas na ginto, mera at kamanyang ay na-appreciate kaya ni Jesus? Alam natin mga kapatid na mga bata, alam natin kung anong gusto nila. Kapag ibinigay mo'y pera, pamimili pera o laruan. Ang pinipili nila laruan. At alam natin kung gaanong saya ang meron ang bata kapag niregaluhan natin ng laruan, lalo na kapag ang regalo natin gustong-gusto nila. Hindi magkamayaw, ang pera'y hindi pinapansin ang pera. Ang mga pantas, ang dala nilang handog ay ginto, kamanyang at mera. Bakit yun ang dala nila? Bakit hindi laruan? Alam naman nilang bata yun, bakit hindi laruan? Ginto at kamanyang at mera ang kanilang dala. Dahil yun ang alam nilang karapat-dapat na handog sa hari ng mga hari. Tayo ay, kapag tayo may natatanggap na invitation, tinatanong agad natin, sino ang may bigay niyan? At kapag alam natin na ang may bigay ay nakakaangat sa buhay, ay sinasabi natin, aba,
ay hindi pwede itong basta ganito. Iniisip natin kung sino yung pagre-regaluhan natin. Pero kapag ang re-regaluhan natin ay alam natin okay naman sa kanya yun yung ating nire-regalo. Ganon din ang mga pantas. Iniisip nila, sino ba yung ating re-regaluhan? Sino ba yung ating re-regaluhan? Kaya sila nagdala ng napaka-espesyal na regalo. Kumusta ang iyong Diyos? Paano mo siya hinahandugan? Hinahandugan mo ba siya ng sobra lamang sa meron ka? O hinahandugan mo ba siya ng kung ano lamang yung madukot mo at kung ano lamang yung maiisip mo? Ang ating mga handog ay nagpapakita. Kung ano yung ating handog, ay pinapakita natin kung sino yung ating hinahandugan. Ang daladalang handog ng mga pantas ay handog na ibinibigay lamang sa mga hari. Lalo na nung panahong yun. Ang mga hari ay naghahandog sa kapwa-hari ng ginto kapag gusto nila makipagkaibigan. Ang ginto, mga kapatid, ay simbolo ng pagiging hari. Ang ginto ay kumakatawan sa pagiging hari o pagiging majesty ng Diyos. Ang ginto, alam natin ang ginto ay napakahalaga. Napakalaking balyo. Pero hindi nang hinayang ang mga pantas dahil alam nilang ang paghahandugan nila ay hari ng mga hari. Ang kamanyang naman ay isang insenso na kumakatawan sa pagiging Diyos. Ang insenso ay sinusuob bilang pagsamba sa kinikilala nilang Diyos. Nakikita natin lalo nung Katoliko pa ako, talaga nakita namin insenso sinusunog bilang handog. Bilang pagkilala sa Diyos, na kinikilala nilang Diyos. Ang mera naman ay isang uri ng langis na ginagamit sa pag-imbalsamo. Kaya ang handog na mera ay kumakatawan sa kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paanong inihandog niya ang kanyang buhay bilang sakripisyo sa gagawin niyang pagliligtas sa sangsinukob. Hindi natin alam kung bakit yun ang naisip ng mga pantas. Pero naniniwala ako na yun ay ipinaisip ng Banal na Espiritu dahil ang paghahandugan nila ay hari ng mga hari. May mga pagkakataon na tayo meron ding gabay ng Banal na Espiritu. Alam natin yung tama. Pero minsan, ini-ignore natin yung tama. Alam natin Diyos yun na karapat-dapat. Pero ang inihahandog natin ay basta na lamang. Sana hindi natin hinahandugan ng Diyos ng mga sobra lamang sa atin. Mga puto, mga latundang kupis, manggang maasim. Ganun ba ang Diyos natin? Siya'y hari. Siya'y ating hari, ating Diyos na manunubos. Kung kinikilala mo siyang Diyos mo na manunubos at hari ng mga hari, magagawa mo rin siyang masamba at mapagkalooban ng isang natatanging kaloob at karapat-dapat sa Kanya. Mga kapatid, maaari nating pikiin ang pagsamba sa Diyos. Maaari sa tingin ng tao'y linggo-linggo'y narito tayo. At masasabi nilang napaka-religyoso natin. Ngunit nababatid ng Diyos ang ating mga puso. Alam niya ang tunay o hindi na pagsamba sa Diyos. Kaya para tayo totoong makasamba sa Diyos, yung tunay na pagsamba, ay meron 3 elemento tayong pinag-aralan at yun ay ang paghahanap sa Diyos, pagkilala sa Diyos, at paghandog sa Diyos. Ganito po ang sabi sa Amos chapter 5 verse 21.
Amos chapter 5 verse 21. Namumuhi ako sa inyong mga handaan, hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon, hindi ko matanggap ang inyong mga handog na sinusunog, handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na mga iyon ay handog ng kapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang maingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog. Gayon din ang katuwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Ang kanilang mga handog ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang ating mga handog, mga kapatid, ay hindi natin ang paghahandog natin sa Diyos ay hindi pabor, hindi tayo humingi ng pabor. Kung minsan naghahandog tayo dahil nag-iisip tayo ng kapalit, huwag nating isipin nyo na kapag tayo naghahandog ay meron ngang kapalit. Bagamat ang Diyos talaga hindi natin matatalo sa pagbibigay. Pero wag nating isipin na ang ating mga handog ay pwedeng makakover sa anumang bahagi ng ating buhay na hindi natin isinusuko sa Diyos. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay yung ating sarili. Yun ang hinihingi talaga ng Diyos. Ang ating hindi talaga hinihingi ng Diyos ang ating yaman, ang ating mga offering. Yung offering natin ay resulta lamang ng ating pagkilala sa Kanya. Resulta lamang ng pagkilala natin na siya ang pinagmumula ng ating mga resources. Kaya naman tayo nagbabalik ng papuri sa Kanya. Yun talaga mga kapatid. Kaya tayo nag-o-offering dahil kinikilala natin siyang Diyos at pinagmumula ng lahat ng ating mga resources. Ang totoong hinahanap ng Diyos ay ang handog ay ang ating mga sarili. Yun muna ang gusto ng Diyos. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi yung ano ba yun? Yung pagpapala muna bago sambahin siya. Ang nais ng Diyos ay isik muna natin siya. Paghariin muna natin siya sa buhay natin. At yun yung karapat-dapat na pagsamba. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang hinihingi ng Diyos ay ang ating mga sarili. Ang hinihingi ng Diyos ay ang ating tapat na kalooban na may pagsunod at may malinis na puso. Hindi baling walang offering. Basta mahalaga yung puso natin ay doon sa ginugusto ng Diyos. Bagamat hindi maaaring walang offering dahil hindi pwedeng pigilan ang ating mga puso ng pagbibigay dahil sa sobrang pasasalamat sa Diyos. Yun ay resulta lamang ng pagpapasalamat sa Diyos at pagkakilala sa Kanya bilang hari ng mga hari. Nalulugod siya na kapag namumuhay tayo ng banal, iyon na ang pagsambang hinihingi ng Diyos. Sana'y natutunan natin yung tatlong elemento ng pagtunay na pagsamba ay ang paghahanap sa Diyos, ang pagkilala sa Kanya, at ang paghahandog. Purihin po ang Panginoon at sana'y pinagpala tayo ng Panginoon.